Unti-unti na namang umiinit ang panahon. Senyales sa papalapit na naman ng summer. Puspusan na naman ang diet ng mga nagbabalak mag-swimming at dagsa na naman ang mga tao sa gym buhat ang weights at barbell para sa inaasam na brusko, macho at maskuladong beach body. Pero, hanggang saan nga ba ang limitasyon na kaya mong paghirapan para makuha ang inaasam na katawan? Ang steroids is a miracle medicine. Purpose ng steroids, yung pampapogi, they call it parang pampapogi, ganyan. Kaya yung iba gumagamit ng steroids, yun yung tinatawag namin na shortcut na para magkaroon ka ng muscle, abs, kaysa sa mag-take ka ng supplement. Because ang supplement is yung tinutulungan lang yung muscle mo pero fina-flash out mo din yun. Si Ruben, di niya tunay na pangalan. Napiling gumamit ng steroids simula pa noong taong 2008 dahil sa kagustuhang gumanda ang katawan sa mabilisan at mas matipid na paraan. Paggamit ng steroids kasi is the cheapest na para mag-game mo yung goal mo sa katawan mo. Because ang supplement, it takes a year. Ang kasi ng steroids, binibigyan ka ng lakas. Parang sa isip mo, di ka papagod, pero sometimes ang katawan mo, di mo alam, napapagod din. Kasi sa workout yan, parang pakiramdam mo, energetic ka, ganun yung pakiramdam mo lagi. Tuwing sasapit ang mga buwang papalapit na ang summer, nagsisimulang gumamit si Ruben. Dala na rin ang impluwensya ng mga kaibigan para sa mas madaling pagpapalaki ng katawan. Yung iba kaya nagte-take sila ng steroids compare sa mga supplement natin because ang steroids is nati-trigger niya yung mga muscle parts na hindi kayang i-trigger ng supplement. Pag sinabi mo kasing anabolic steroids, ito yung mga gamot na they would have effects similar with testosterone. And based from the effects of testosterone, di ba ito yung mga substances na pwedeng mag-enhance ng sexual characteristics in males. Pagtangkad, pagkapal ng buhok sa pubic areas, armpits, mustache and beards. So lahat yun yung effect ng anabolic steroids. Dahil nga sa masasabing instant na epekto nito, marami ang kalalakihan ang umaasa sa tulong ng steroids o mas kilala sa tawag na doping. Pero kasabay na magandang epekto nito, ang di umanong peligrong dulot sa kanilang kalusugan. Acne sa skin. Yung acne sa likod. Parang naging mapa yung likod ko tsaka dibdib. Araw-araw pag pupunasan mo ng towel, may dugo, grabe, nakakadiri. Pero after ng gamit, doon mo makikita yung side effect. Doon sila maglalabasan. Yung acne, normal yun na effect ng testosterone kasi it will activate your sweat glands. Yung mga oil glands mo sa mukha, i-activate niyan. So magpuproduce ka talaga ng maraming oil sa mukha. So yun yung magiging target ngayon ng bacteria na nagkakos ng acne. Bukod sa nakatagong masamang epekto nito sa katawan, madalas din na apektado ang takbo ng kanilang emosyon at isipan. Ayan, laging mainit yung ulo mo. Lagi. Ayan, pag naabang ongoing ka sa cycle, ayan, laging mainit ang ulo mo. Pag pumitik ultimo sa gym, pag hindi mo nagustuhan yung kilos ng katabi mo, babagsakan mo ng plates, titignan mo na masama. Parang gusto mo lagi makipag-away. Alam mo yan? Actually, 3 past relationship ko nang naghiwalay kami dahil dyan. Kasi parang lagi akong humaharap ng butas, makipag-away. Tapos hindi ka nagpapatalo. Talagang iba yung takbo ng utak mo pag naka-cycle ka. Baka hindi kayanin ng katawan ko, masyadong powerful yung effect niya. Nakakatakot din. So nagiging more aggressive yung mga tao. Actually, there are some diseases, natural diseases. These are diseases that actually occurs where somebody produces a lot of male hormones, and these people they made a study na parang most of them have parang criminal tendencies. Kaya may mga linked yung mga steroids to some murders. Yeah, sobrang aggressive.
Ilan lang sina Ruben at Angel sa mga kasulukuyang gumagamit ng steroids. Nagpasya man silang itago ito o hindi lingid sa kanilang kaalaman ang masamang epekto nito sa kalusugan. Hindi alintana na darating ang panahon na kapalit ang ilang taong magandang katawan, magdudulot to ng iba't ibang sakit o mas malala, kamatayan. Siyempre may mga nagsasabi din na, alam ko naman kasi may mga na-experience ako na heart attack, nagkakaroon ng ibang side effect. Then, aware naman ako doon eh. Actually, di ko pa naman alam kung yung sa akin kung kailan i-effect yung negative side ng steroids. Pero aware naman ako doon sa pagdating ko ng 40, 50, or 60, baka dyan lumabas. Siyempre, for liver, of course, it gives a toll on the enzymes. Kasi our liver is usually the ones that inactivates these drugs. Kasi if you have a lot of drugs in your body, so the liver has to detoxify it. So, syempre, it puts on a lot of toll dun. So, naturally, mangyayari, magkakaroon ka rin ng mga problems sa liver. Pero on a long-term use, since it affects the vital organs tulad ng heart and liver, of course, eventually, it may be the cause of death of the patient. Madami na ngang nasilaw sa mabilisang epekto ng steroids. Mga ordinaryong tao, bodybuilders, maging mga sikat na atleta. Ilan na sa kanila ang nabawian ng tropeo at parangal dahil sa kumpirmadong paggamit nito. Kasama dyan sina dating UFC middleweight champion Anderson Silva, cyclist ng Tour de France 7-time world champion Lance Armstrong, at maging si Hollywood action star na si Arnold Schwarzenegger. Isinisisi rin sa sobrang paggamit ng steroids ang pagkamatay ng mga pro wrestlers na sina Eddie Guerrero at Chris Benoit. Sa kagustuhan nga ng marami na makamit ng agaran ang magandang katawan, may ilan na sinamantala at naisip na itong pagkakitaan dahil sa demand nito sa black market. Siyempre, mas malaki yung kita sa hindi siya over the counter eh. So malaki yung kita niya. Itago natin sa pangalang Tupe. Isang gym trainer pero naging sideline na rin ang pagbibenta ng steroids. Sa akin lang naman kasi is kaya lang naman ako nagbibenta. Dahil malaki nga yung tubo ng sa steroid, lalo na sa amin. So, ang sa akin naman, nasa kliyente na yun. Kung gusto pa nilang bumili. Kahit alam naman nila yung mga mangyayari sa kanila. Then, they are considered to be, if I may say, counterfeit. Kasi the packaging does not follow yung parang pinaka-baseline na packaging sa Pilipinas. Kasi, for example, this would be your brand and that is the generic name, testosterone propionate. Dapat yung testosterone propionate yung nasa taas and should be enclosed in a box. Tapos yung brand yung nandito. So, I really don't know kung saan to na-produce. For sure, hindi to dumaan sa butika. Actually, these drugs that are made outside pharmaceutical factory, these drugs are really unsafe kasi hindi mo alam yung levels nila. Or hindi ka nung ka-accurate. Galing sa bansang India, iligal na naipapasok sa bansa ang mga di-rehistradong steroids. Unang-una, since bawal siya, so pwede kayong makulong, pwede ako matanggal sa trabaho. So yun yung mga risk niya. Yung mga magagandang gym, binibenta talaga namin mas doble. Maaaring masampahan si Tupe at iba pang iligal na nagbebenta nito ng kasong paglabag sa Republic Act 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs at makulong ng di bababa sa 6 na buwan hanggang 15 taon o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na may parusang 12 taon hanggang sa panghabang buhay na pagkakakulong. So before ko siya ibenta sa kliyente ko, para maging safe din ako, gusto ko yung kliyente ko mismo mag-i-initiate na gusto niyang bumili.
hindi yung ako yung mag-i-initiate sa kanya. Kasi pwede rin akong malagay sa alanganin. Pag ako mismo yung nag-initiate, then may mangyaring hindi maganda dun sa binetahan ko kliyente. Kaya ako bago ko sila bentahan, gusto ko sila sa kanila mismo manggagaling yung willingness na bumili. Nooy biktima nga ng ganitong kalakaran si Rheo. Aminadong steroid user noon, pero certified natural bodybuilder na ngayon. When I was 16, I was with all of my friends na gumagamit din. And then parang naging normal kasi sa grupo namin yung, oh pare, karga tayo, tas gaya ka na lang sa kanila. So it's like a peer pressure na rin, na-pressure ako dun sa kanila. I competed for 3 national competition, and there's 2 Mr. Philippines, and then 1 Mr. Asia Pacific. So yung sa Mr. Asia Pacific, I lost there, natalo ako doon. That was my first competition. It was in Cebu. Tapos, heavy user na rin ako ng drugs noon. And then, I competed again. After a week, lumaban ako on my second competition for Mr. Philippines. Then I topped number 4. And then sabi ko, alam mo yun, yung sinasabi ko kanina, hindi ka makukontento eh. So, after a year, nag-compete ulit ako. Mas hinevi ko pa yung paggamit ko ng drugs. I won Mr. Philippines. So, I got the title of Mr. Philippines 2008 Lightweight Division. Yung sa sinalihan ko, merong random drug testing, which is binibigay dun sa mga nagcha-champion per category. So, when I won, automatic, nasa stage ako nun, hawak nila yung kamay ko, tinaas nila lahat yung kamay ko. Kasi, tataas yung kamay mo, nanalo ka, di ba? Pagtaas ng kamay ko, hindi nila binitawan yun. Hindi nila bibitawan yung kamay mo. Diretso ka na sa drug testing ko. You're only seeing what's on the outside, and you really don't know what would happen to you on the inside. And malalaman lang nila yan kapag nandun na sila sa deathbed nila. O nandun na sila sa ospital, meron na silang iniinda. And it's too late for them to realize everything. So, I think I would hang on a simple question, is it worth it? Dahil nga dyan, nagsilbing inspirasyon si Coach Rheo kay Emmanuel Reyes, isang buff, healthy living bodybuilder at isang full-time pastor sa Word International Ministries Makati. It helps you be energized all the time. Now that I'm deep into it and I'm studying more about it and I'm looking at the question na, does God want me to be fit? Every time I look into that, the more I see that when I take care of my body, the more I'm reflecting the God who created me. I'm closer to what religion calls the image of God. I feel that I do that when I'm taking care of my body kasi I'm not just taking care of my heart, my mind, my spirit. I'm taking care also of my body. That's part of who you are, of who God created you to be. I'm a full-time pastor, but recently I've started a small company with my friends, and it's called FitNation.ph. Our goal is to create fitness communities around the Philippines. And so what we do is we open and supply fitness programs for offices, our companies, our institutions, and we supply them with the programs and the trainer, and then we tool them, and then we motivate them. Can you imagine if you are a student and because you're physically not there, you're not physically 100%, what does God want you to be? God wants you to be an excellent student. But because you're physically just not there, you won't wake up early, you won't have time to study, diba? You'll not feel good about yourself. So my advice for anybody who wants to get into fitness is to do it for the right reasons. I believe if you do it for a better reason and a better perspective, kunwari, I'm personally doing it. Now I can tell you I'm making myself fit because I can be obedient to God more. Sulit nga bang isugal ang sariling kalusugan para sa katawang inaasam? Handa ka bang isakripisyo ang iyong sariling katawan para ibida sa palakihan? Ani nga nila, there are no shortcuts. Lahat ng bagay maaring makuha sa tama at natural na pagtsatsaga. Sulit ba ang panandaliang epekto sa pangmatagalang peligro? Ito ang Magic House presents Kargado.